He went away sad because he had great wealth. Mayaman eh. Okay? Ang pangit po ng ending niya, it's supposed to be happy ending. Na pag na-encounter mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, dapat happy ending. Isipin mo, hindi criminal yung rich young ruler na yan. Hindi siya makasalanan na kilala sa bayan. Hindi din po siya rebelde. Sa katunayan, si rich young ruler, bata, mayaman, maayos ang buhay. Relihiyoso pa nga. But then again, he lost the greatest invitation in his life. Kaya ang kwentong yan, hindi lang tungkol sa pera, mga kapatid. Look at me. Ito po ay tungkol sa puso. Sabi mo puso. Ito po ay tungkol sa commitment. Ito po ay tungkol sa pagkakaiba ng follower at ng disciple. Say amen. Now, Pastora, what's the difference between a follower and a disciple? Let's see from his life. Tingnan po natin kung ano po ang pagkakaiba ng disipulo ka at follower ka. Number 1, tingnan po ninyo. Let's all read. He was curious about eternal life. Anong sabi ng Matthew 19:16? Jesus then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good must I do to get eternal life?" Napansin nyo? Pag binasa mo, just then a man came up to Jesus and asked. Napansin nyo po? Lumapit siya kay Jesus. He came up. Ibig sabihin, intentional naman yung mama. Yung mama nag-effort naman kasi lumapit eh. Hindi siya tinawag. Okay? Siya mismo lumapit. He came up to Jesus. Ibig sabihin, look at me, interesado siya kay Jesus. Amen? And maybe because he has heard a lot of good things about Jesus Christ. Nagkaroon siya ng interes sa Panginoon. Nagkaroon siya ng curiosity. Kasi ang daming niya narinig na magagandang bagay tungkol kay Jesus. Naging curious. Basahin niyo nga po. Curiosity. He wants to know more about eternal life. In short, okay? Gusto niya maging eternal. Dahil yun na lang ang kulang sa buhay niya eh. Amen? Kaya maraming tao, okay, hindi ko po sinabing nandito sa loob, maraming tao curious kay Jesus. Merong ganito, merong curiosity. Ano ang nagagawa ng curiosity sa isang tao? Una, curiosity pushes people to ask questions and explore. Do you agree? Curiosity pushes people to ask questions and explore. Pag ang isang tao po ay curious, interesado sa Tagalog, nagsisimula po silang maghanap ng sagot sa mga tanong. Kaya ang bata, pag yan kwentuhan mo at nagkaroon siya ng interes, hindi matatapos ang tanong niya, bakit? Paano? Bakit ganon, Daddy? Ba't ganon, Mami? Sino? Ano? Lahat ng questions niya, dire-diretso. Because of curiosity. Ang dami pong scientists nakadiscover ng mga bagong bagay simply because they are curious. Ang daming estudyante, they learned new skills because they are curious. People grow intellectually. Kaya sila gumagaling intellectually because they are curious. Ang isang estudyante, okay, na curious, will read book, right? Read books, will watch educational videos, they will ask their teachers questions. Kaya yung mga greatest discoveries po in history, malapit na akong palitan ni Ansel. Diba dati mahina lang ang boses niyan? Lumalakas na siya ngayon. May patakbo-takbo na din. Amen? Yung mga greatest discoveries in history,
Tatapatan ko na ng microphone yan si Ansela. Sige, nakigaw na. Amen? It happened because someone asked simple questions. Kaya ang curiosity, mainam sa tao. Yung innovation galing sa curiosity. Yung creativity galing sa curiosity. Yung problem solving galing sa curiosity. Without this, without curiosity, ang tao mananatiling stagnant. Kaya ang curiosity, ano ginagawa niya sa tao? Di ba? Ang tanong ng tao, what if magkaroon ng sasakyan na lumilipad? Di ba? What if, magkaroon ng sasakyan para makapunta ng buwan, makapunta ng Mars. Amen? Ang tanong natin, paano kaya nangyari itong bagay na to? Paano kaya ito madedevelop? Why does this happen? Oh, how can this be improved? Because of curiosity, ang tao nagtatanong at ang tao nag-e-explore. Do you agree? Dahil sa curiosity, yung tinatanong ko, hahanapan ko ng sagot yun. Say amen. Ano pa nagagawa ng curiosity? Curiosity also can lead people to things they should not explore. Amen? It also lead us to explore. To what? To explore those things na hindi natin dapat ine-explore. Kaya ang daming kasalanan nagsimula sa curiosity. Do you agree? Many sins begin with curiosity. Say amen. Example natin sa Bible in Genesis chapter 3. Si Eva, si Eve. Eve became curious about the forbidden fruit. Bakit forbidden yan? Bakit hindi pwedeng kainin yan? Bakit sa lahat ng puno hindi pwedeng pitasin yan? Naging curious ngayon si Eva. And now the serpent now planted questions in her mind. Sabi ng serpent, did God really say? Sinabi ba talaga ni Lord na bawal kainin yan? Kaya yung curiosity niya, nag-open ng door to disobedience. Say amen. Kaya ang tao, pag ang tao naging curious, kunwari, narinig mo, sa kabilang tenga mo, ay si ganon. Maku-curious ka na ngayon. Diba? Maku-curious tayo sa mga chismis. Ay, ano yung narinig ko tungkol kay ganon? Diba? Nagiging curious tayo. Sabi ng magulang mo, nak, bawal mong gawin to. Curious ka. Bakit bawal? Diba? Yung mga hindi mo dapat nararanasan. Amen? Nararanasan mo kasi anong pakiramdam kapag naranasan ko yung bagay na yon? Kaya ang curiosity, magandang bagay naman. Kaya lang, it can also lead people to things they should not explore. Amen? Pwede siyang maging first step toward compromise. Say amen. Ano pa nagagawa ng curiosity? Curiosity also can lead people to God. Ang daming tao, they come to faith because they start many people come to faith because they start becoming curious about Jesus Christ. Later on, yung curiosity nila, it turned to faith. Amen? Even in the Bible, look at me. People follow Jesus first because they are curious. They were. Bakit sila sumusunod sa Panginoon? Na-curious sila kasi gumagawa ng milagro eh. Pero mo nagpakain ng 5,000 tao, ba't hindi ka maku-curious? Diba? Nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, natural. Ang tao, sumusunod dahil na-curious muna. Example, si Zacchaeus. Si Zacchaeus, diba? Maliit na tao, umakyat ng puno para makita si Jesus.
yung curiosity niya led to a life of transformation. Kaya sometimes, yung curiosity natin, okay, nagiging doorway to salvation din yan. Amen? Pareha sila ng story ni Zacchaeus tsaka yung rich young ruler Kaya lang, si Zacchaeus may pagsuko ng buhay. Si rich young ruler, walang repentance, walang pagsunod, walang pagsuko. Si rich young ruler, curious lang. Amen? Sino dito pumupunta ng mall? Yung iba, tumitingin lang. Tumitingin ng sapatos, tumitingin ng damit. Diba? Ganon din sa spiritual life. Titingin lang pero hindi bibili. Ganon din, maraming tao tumitingin lang kay Jesus. Maraming tao nag-church lang. Maraming tao makikinig lang. Maraming tao mag-o-observe lang. Pero hindi susunod ng buo. Aray mo yan. Amen? Say amen. Curious lang. Anong meron doon? Punta tayo. Mag-observe. Pero walang surrender. Say amen. Number 2. Anong meron doon sa rich young ruler? Let's all read. He was moral but not surrendered. Yan, number 2. Una? Ano yung una? What's number 1? He was curious about eternal life. Pangalawa, he was moral but not surrendered. Matthew 19:20. Ano sabi niya? Sabi ni Lord, gusto mo ng eternal life? Eto gawin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Binigyan ng listahan. Sabi niya, yabang. All this I have kept. Lord, nagawa ko lahat yan. So in short, yung mama, may morality. Diba? Sabi nung lalaki, sabi nung mama, sinusunod niya yung mga utos. Ibig sabihin, mabuti siyang tao. Ibig sabihin, religious siya. Ibig sabihin, disciplined siya na tao. Okay? At kung titingnan, perfect candidate. Perfect Christian candidate. Pero may isang problema. Hindi pa rin siya surrendered. Look at this. Basahin niyo sabay-sabay. Being good is not the same as being a disciple. Again, being good is not the same as being a disciple. Okay? Ang pagiging mabuti ay hindi po pareho sa pagiging disipulo. Say amen. Bakit? Anong pagkakaibahan? Pagkakaiba ng mabuti sa disipulo lang. Anong kaibahan ng mabuting tao ako at disipulo ako? Una, a good person tries to do right. But a disciple follow Christ. Ang mabuting tao, susubukan po niya maging marangal ang pamumuhay niya. Susubukan niya, iiwasan po niyang makasakit ng iba. Tutulong po siya kapag kaya niya. Mabuting tao Pero ang disipulo, ang isang disciple, okay, does something deeper. They surrendered their life to Jesus and they follow Him daily. Amen? Magkaiba yun. Iba yung mabuting tao ako at iba yung sumusunod ako kay Kristo araw-araw. Hindi sinabi ni Lord, if anyone wants to be good. No. Ang sabi ni Lord, whoever wants to be my disciple. Hindi sinabing whoever wants to be good, no. Ang sabi ng Bible, whoever wants to be my disciple, sabi ng Bible, must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Kaya a person can be good without Christ. But a disciple cannot live without Christ. Amen?
Pwede akong maging mabuting tao sa ganang aking kakayanan. Pero ang disipulo, sumusunod kay Kristo. They deny themselves. They what? They carry their cross and follow Jesus daily. Yun ang disipulo. Amen? Ano pa? A good person follows principles. But a disciple follows a person. Ang mabubuting tao, may sinusundang values yan. May sinusundang principles sa buhay yan. Ang mabubuting tao, mapiprinsipyo yan. Pero ang disipulo doesn't simply follow rules. A disciple follows Jesus Himself. Kaya mga Pharisees po in the Bible, iba? Ang mga Pariseyo sa Biblia, very moral. Because they obeyed rules. They obeyed many rules. Kaya sila, mga self-righteous. Very moral. Pero tingnan niyo po, bakit galit na galit si Jesus po sa mga Pariseyo? Diba? Bakit binabangga ni Jesus Christ yung mga Pharisees na yan? Jesus rebuked them. Look at me. Because their hearts were far from Him. Matthew 15:8, sabi ni Lord, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. That's why you cannot follow rules and you miss the relationship. Iba yung meron kang rule pero wala kang relationship kay Jesus Christ. Magkaiba yun. Ano pa? Next slide. Good person wants a clean reputation, but a disciple wants a transformed life. Ang daming mabubuting tao. Gusto malinis ang reputasyon. Maraming mabubuting tao. Gusto they look good in the eyes of others. Amen? But a disciple desires something deeper. Ang gusto ng disipulo, a changed heart. Ang gusto ng disipulo, ng isang disipulo is transformed life. Ang isang disciple, pinapayagan niya si Jesus Christ, i-correct siya, i-shape siya, at i-transform yung character niya. Kaya yung goodness may change your actions. But a disciple changes your identity. Ano sabi ng Biblia? If anyone is in Christ, is a new creation. Tama? Na kung sino man ay ang kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang pagiging disciple po, hindi po tungkol sa behavior ng isang tao. It's about life transformation. Kaya hindi sapat lang mabuting tao lang ako eh. Hindi sapat na mabuting tao ka lang. Hindi sapat na mabait naman ako, pastore. Kasi ang pagiging disipulo, next slide. Ang pagiging disipulo, look at me, ay pagsuko ng buong buhay kay Jesus. Amen? Ang pagiging disciple ay pagsuko ng buong buhay kay Jesus. Ang pagiging disipulo, hindi lang pagiging mabuti, hindi lang pagiging religious, hindi lang pag-attend ng simbahan. This is about surrender. Walang mangyayari sa church pag walang disciple. Pag walang total surrender. Hindi tayo lalago pag walang disipulo. Pag walang disipulo among us. Ang pagiging disipulo ay pagsusuko ng buong buhay. Amen? Say amen. That's number 2. What's number 1? This rich young ruler was curious about eternal life. Pangalawa, he was moral but not surrendered. Number 3. Last na to, number 3. What happened? Let's read. Jesus revealed His true God. Okay? Ito yung pinaka-importanting bahagi ng kwento.
Matthew 19:21. Ano sabi ni Jesus Christ? If you want to be perfect, sabi niya, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ang daming nagtataka. Bakit sinabi ni Jesus, sama na ako ng banda, bakit sinabi ni Jesus, ibenta niya lahat? Hindi naman lahat ng tao sinasabihan ni Jesus ng gano'n, ng gawin niya yung bagay na yon. Kaya lang, alam ni Jesus Christ, alam ng Panginoong Jesus, yung isang bagay. Alam ni Jesus Christ na ang kayamanan, ang Diyos ng rich young ruler na to. Ang kayamanan, ang kanyang tunay na Diyos. Now, Jesus reveals His true God. Jesus now reveals what's inside His heart. Let's read this one. Basahin nyo nga po ito. The thing you cannot let go of for Jesus may actually be your true God. Again, one more. The thing you cannot let go of for Jesus may actually be your true God. Amen? You know, this statement, it speaks reality ng idolatry sa puso ng tao. Ang daming tao, they believe. Ang idolatry, ibig sabihin nun, lumuluhod ka sa isang statwa, naghahain ka ng pagkain sa isang statwa. Amen? Pero ang Bible po, it shows that anything that takes the place of God in our hearts becomes an idol. Amen? Anong idol ng rich young ruler? Ano yung bagay na hindi niya kayang let go? Amen? Yung kayamanan niya. This man was moral. This man was religious. This man was successful. Walang kulang sa buhay. Pwedeng, it speaks about you. Pwedeng wala namang kulang sa buhay mo. Mabait naman ako eh. Amen? May moral naman ako eh. Umattend naman ako ng church eh. Yet, look at me. Yet, pwedeng i-reveal ni Lord yung tunay na laman ng puso natin. Because anything, anyone that takes place, that takes the place of God, pwedeng maging idol natin. Amen? Say amen. Anong ginawa ni Lord? Sige, magkasubukan na. Anong hamon ng Panginoon? Sige, sabi mo, mabait ka. Sabi mo, walang problema sa'yo. Sabi mo, religious ka. Go, sell all your possession and give it to the poor. Paano kung ang challenge ni Lord sa'yo? Sige, magkasubukan tayo. Sabi mo, mabait ka. Sabi mo, wala kang ginagawang masama. Sabi mo, churchgoer ka naman. Sige, paano kung kunin ko yung pinakamahalaga sa'yo? Paano kung kunin ko yung taong pinakamahalaga sa'yo? Paano kung kunin ko yung possession mo? Amen? Paano kung i-reveal ni Lord kung sino talaga yung idol natin? Anong ginawa niya Jesus Christ? Gusto mo? Sabi niya doon sa rich young ruler, gusto mo talaga sumunod sa akin? Sige. Let go. Let go of that. Bitawan mo yan. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, hindi po madali. Pwedeng follower ka, pero lahat ng disipulo ni Kristo, may binibitawan sa Diyos yan. Iniwala kayo na para makasunod kayo sa Panginoon, meron kayong kailangang bitawan. Amen? Pwedeng bagay, pwedeng tao, pwedeng pangarap, pwedeng relationship, pwedeng kasalanan. You can always come here. Pero hinahanap ng Panginoon, disipulo na magsusuko ng buhay sa Kanya ng buong buo.
Pwede kang tumugtog dyan, pwede kang tumayo dito, pwede kang mag-serve. Pero hinahanap ni Lord, disipulo. Amen? You say amen. You say amen. Ano nangyari sa mama? The man walked away. Sad. He went away. Sad. Malungkot. Because his wealth had already captured his heart. And Jesus was not simply asking him to give up money. Hindi naman hinihingi ni Lord yung pera lang eh. Pero ang ginagawa ni Lord, He was revealing who truly ruled His heart. Kaya the moment we refuse to release something for Christ, the moment we refuse to let it go, it reveals what we truly worship the most. Sinong sinasamba natin? Anong sinasamba natin? Luke 14:33. In the same way, look at this. Those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Again, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Ang bigat, diba? Amen? Mabigat. Ang ibig sabihin, hindi niya gustong, this doesn't mean God will take everything eh. This doesn't mean, Lord, madamot ka ba? Gusto mong kunin lahat? Hindi. But it means what? Look at me. It means what? Nothing should have stronger hold. Walang dapat stronghold sa puso natin maliban kay Jesus. Kung may stronghold ka sa buhay, hindi dapat kasalanan. Ang gusto ni Lord, kung gusto mo maging disipulo ko, give up everything for me. Hindi ko gustong, hindi niya sinabing i-give up mo sa akin lahat, bigay mo sa akin, no. Ang gusto niya, walang stronghold sa buhay mo, maliban siya. And Jesus made it clear. Ang klaro na ang gusto ng Panginoon, it's clear that following Him requires complete surrender. Anong gusto ni Lord? Hindi siya nag-aas ng parte ng buhay mo. Hindi siya nag-aas ng parte lang. 80%, 50%, no. He wants the center of your life. He wants the center of your life. He wants the throne of your heart. Yun ang gusto ni Lord. Kaya mahirap maging disipulo eh. Kasi ang pagiging disipulo ay pagsusuko ng buong buhay kay Jesus. Look at this. Sign natin. 1, 2, 3, go. The greatest competition of God is not the devil. It is the idols we refuse to release. Again, the greatest competition of God is not the devil. It is the idols we refuse to release. Hindi demonyo ang kakompetensya ng Diyos sa atin eh. Ang kakompetensya ng Diyos, yung mga idols natin. Ano sabi ng Exodus 20:30? You shall have no other gods before me. And when something replaces God in our hearts, it becomes an idol. But when Christ sits on the throne of our hearts, pag ang Diyos ang nakaupo sa trono ng mga puso natin, everything else falls into place. Everything else falls into its proper places.
Basta si Lord ang nakaupo. Amen? Amen? Kaya kung may kakompetensya ang Panginoon, hindi ang demonyo. Ang kakompetensya ni Lord sa puso natin, yung mga bagay na hindi natin kayang isuko sa Diyos. Ano kaya ang pinapasuko ni Lord sa akin? Relationship ba? Toxic relationship ba? Ano pinapasuko sa akin ni Lord? Kasalanan ba? Habits ba? Pride ko ba? Unforgiveness? Bitterness? Mga past ko, mga trauma ko? Ano kailangan ko isuko sa Diyos para makasunod ako sa Kanya? Tao ba to? Na inikutan ko ng buhay ko? Bagay ba to na nilagyan ko ng pananampalataya ko, ng pagtitiwala ko? Property ba to? Possession ba to na nilagyan ko ng buong nilagyan ko ng buong buhay ko? Idols. Look at me. Idols that we refuse to release. And so this morning, bitawan natin sa Diyos kung gusto nating makasunod sa Panginoon. Amen? Number 4, tingnan niyo po ito. Let's all read. Ano nangyari sa kanya? He walked away from discipleship. He was the saddest man if Jesus ever met kasi nag-walk away. Matthew 19:22. When the young man heard this, he went away. He went away sad because he had great wealth. Pinaka-tragic verse sa Bible. Umalis siya, hindi siya nagalit, hindi siya nakipag-away. Umalis siya dahil hindi niya kayang sumunod. Pero kung sumunod lang siguro yan kay Jesus Christ, baka naging isa siya sa mga disipulo ni Kristo. Kung sumunod siguro yan sa Panginoon, baka kasama siya sa history ng church. Kung sumunod sa Panginoon yan, baka ginamit siya ni Lord sa malaking at malalawak na paraan. Pero ano ginawa niya? Pinili niyang tumalikod. Baka ganito tayo. May invitation si Lord, pero tinalikuran natin. Pero, kung sumunod sana tayo, baka iba na ang buhay natin ngayon. Kung sumunod lang siguro ako, baka iba na yung ministry ko ngayon. Kung almost, halos maging disipulo. Pero hindi natutuloy. Hindi dahil ayaw nila kay Jesus pero may mga bagay sila na ayaw isuko sa Diyos. Many people almost become disciples but never fully follow. Amen? Because there are things they refuse to surrender. Ang daming tao, pag pinagmamasdan nila ang krus, pinagmamasdan nila ang ginawa ni Kristo, they are genuinely, what? They genuinely admire Jesus Christ. Hangang-hanga sila. They want to follow Him. A-attend ng church, magpe-pray, gagawa ng good works. Pero bakit palagi
something holds back? Bakit palagi merong humihila pabalik? Bakit hindi makatuloy? Ba't hindi makaarya? Ba't hindi makamove forward? Walang pagsuko. Kaya ang true discipleship is letting go of everything that competes with Jesus Christ. Kapag hinawakan natin ang isang bagay, nagiging idolo natin yan. And that prevents us from following Him. Last challenge. Let's all read. Don't walk away like the rich young ruler. Kaya ang kwento ni rich young ruler, hindi po nagtatapos sa isang napakasimpleng pangungusap. Ang ending nun, he went away sad. Amen? Kaya pag tinawag ka ni Lord, sinabi niya sa iyo, follow me. Ano gagawin mo? Maglalakad ka rin ba palayo sa Panginoon, kagaya ng ginawa niya? O sasabihin mo sa Diyos, Lord, mahirap man. Lord, masakit man. Lord, may kailangan man akong iwan. Susunod ako sa iyo. Pwedeng hindi ka naman tinatawag ni Lord, ibenta lahat ng ari-arian mo eh. Pero pag tinawag ka ni Lord, pag tinawag ka ng Diyos, look at me, tingin sa akin. Maaring tinatawag ka ni Lord, iwan ang kasalanan. Maaring tinatawag ka ni Lord, iwan ng bisyo, iwan ng pride, iwan ng maling relasyon, iwan ng dating buhay, para makasunod sa Kanya ng buo. Buo. Kaya ang hamon po ni Lord sa bawat isa po sa atin ngayon, huwag tayong umalis, kagaya po ng rich young ruler na to. Huwag nating sayangin ng pagkakataon na tinatawag tayo ni Jesus ngayon. Ang gusto ni Lord, nak, piliin mong sumunod sa akin. Piliin mong maging hindi lang follower. Piliin mo na maging disipulo ko. Amen? Say amen. Masakit po ba? Ganon yung word eh, dapat masakit. Tatayo po tayo lahat.